Good morning mga kaswabe! Ito yung ating updated na Lalamove Driver App Tutorial. Gumawa na ako nito dati noong November 2023 at saka noong January 2025. Pero ano naman, sa lahat naman ng mga bagay, may mga nagbabago, nag-update. So ganoon na rin yung Lalamove Driver App, may mga updates rin. So pag pinapanood nyo to, tapos makikita nyo parang iba yung pinapakita ni kaswabe. Baka sa panahon na pinapanood ninyo ito, nag-update na naman si Lalamove Driver App. So yun mga kasabi, ang gagawin natin, mag-screen recording tayo para makita nyo kung yung actual na paggamit ko ng Lalamove Driver App mula sa pagpili ng booking, sa pag-pick up ng items, sa pag-deliver ng items, sa pag-collecta ng payment, at saka sa pag-close ng booking. So yun, tapos habang ginagawa natin to, mag-share din ako ng konting tips, baka makatulong sa inyo. So yun mga kasabi, banatan natin to. Bago ang lahat, nagsasalamin muna ako. Natin yung Lalamove Driver App. Doon sa kaliwang banda, doon sa may taas, may nakalagay offline. Click nyo lang yan para mag-online kayo. So on duty na yan. So kailangan mga kasabi, may data yung mobile phone ninyo kasi kailangan ng internet para pumasok yung mga bookings. Tapos syempre, kailangan rin may pantawag kayo kasi tatawagan natin yung mga customer para malaman kung saan yung pick up point, saan yung delivery address, kung ano yung items mga isasakay. So kailangan may pantawag tayo. So unang tip mga kasabi, masasuggest ko, sana dalawa yung SIM card ninyo. So kunyari Globe yung isa Smart, o kaya yung isa dito. Kasi kailangan nga natin ng internet connection, no? May mga hindi natin maiiwasan, may mga lugar talaga na mahina ang signal ng isang mobile network. So switch ka sa kabila para tuloy-tuloy yung biyahe mo. So yun mga kasabi. So dito sa Lalamove Driver App, mayroong mga iba-ibang mga tabs, no? Nasa baba. So may pick up, may record, mayroong wallet, tapos mayroong mission, at saka may profile. So isa-isahin natin. Sa pick up, dito lalabas yung mga bookings, no, na available para sa iyo. So depende sa category mo. So katulad ko, ang category ko 300 kg MPV. So pinapasokan rin ako ng 200 kg na mga bookings, no. So kung ikaw naman L300 na 1000 kg, ang papasok sa na booking mga 1000 kg, 800 kg, 600 kg. Pati yata 300 kg pinapasokan rin So depende sa category mo, no. So yan, kung mapapansin ninyo, nandun sa taas banda, no, nung kada booking, meron nakalagay na, for example to, 17 kilometers. Yun, lumipat na, wala na yung booking. Dito na sa kanya. So check natin tong isa mga kasabi, Pasay to Pasay. May nakalagay sa ibabaw 10 kilometers away. So click natin siya. So yung nasa ibabaw na address, yun yung pick up point. Yung nasa baba na address, yun yung delivery point, no? So i-click lang natin yung nasa ibabaw. So maglalabas ng mapa si Lalamove. Tapos ipapakita niya yung parang estimate niya na daan para papunta dun sa pick up point at saka papunta naman dun sa sa delivery area. So may estimate siya 9 kilometers away, pero minsan hindi yan tama mga kasabi. Minsan hindi eksakto kasi nga for example sa loob ng subdivision pala yung pick up. Pagdating mo doon sa gate na tinuro ni Lalamove, wala. Hindi ka papapasokin ng gwardiya, palilipatin ka pa doon sa main na gate nila o doon sa ibang gate na nagpapadaan sila ng mga delivery riders or drivers, no? So mapapalayo ka. So tandaan lang natin na gano'n, hindi eksakto, hindi porke sinabi na 10 kilometers, sakto na 10 kilometers. Okay, so nawala na yung booking. So tingin naman tayo dito sa isa. Kung mapapansin nyo ito mga kasabi, 2 stops ito. So meron pick up mo sa Bacoor, tapos magdadrop ka sa Imus, tapos magdadrop ka sa Las Piñas. Tapos dito ngayon parang last month lang yun, December lang ata in-introduce ito ni Lalamove. So may nakalagay na parang category, food and beverages. Minsan naman meron akong nakita na parang construction materials na nakalagay. So parang kapag nag-book na yata si client, pwede na siya mag-select ng parang category kung ano yung mga items na ipapadeliver. Pero syempre, may mga customer rin na naglalagay na ng notes na kung ano yung mga items na ipapadeliver nila. For example, cake, ganyan. So dito, sa sample natin na to, so nakalagay delivery. Ibig sabihin, mga packages or items ang i-deliver. Kung ikaw, Lalamove ride, yung nagsasakay ka rin na pasahero, ang makikita mo doon, ride. Ibig sabihin, pasahero ang i-deliver, ang ihahatid mo. So ako, hindi ako Lalamove ride, so puro mga deliveries lang ang papasok sa akin. Tapos nasa kanan naman yan, nakalagay regular. May 3 klase kasi ng bookings na pwede piliin ng customer, mga kasabi. Priority, ito yung pinakamahal. Ibig sabihin, dapat mahatid ka agad, no? Tapos yung regular, yung
yung sakto lang. Kasi yung pinakamura, yung pooling, pinakamura yun. Eh pag pooling ang booking mo mga kasabi, ito yung mga parang pang triple, pang quadruple booking. So expect dapat ng client na may delay. Kasi medyo pangsabay lang sila. Kasi medyo mura talaga yung rates ng mga kasali. So tingnan na, so sa baba mga kasabi, nakalagay 200 kg sedan. So ito yung category na pinili ni customer kung ano yung gusto niyang sasakyan na dumating. So again, ako ay 300 kg MPV, pinapasokan na rin ako ng 200 kg na booking. So importante ito mga kasabi kasi ito yung basehan kung ano yung pwedeng isakay sa atin, no? Kasi yung category na yan, yun yung basehan kung magkano yung rate na babayaran ni customer. So kung 200 kg mga kaswabe, hindi siya dapat oversized, hindi siya overweight. Sample, kunyari ang gusto niyang isakay, ito ang binok niya, no, 200 kg sedan. Tapos ang gusto niyang isakay 10 sako ng 25 kilos na, na bigas. So 10 times 25 kilos, 250 kilograms. So lagpas siya dito sa 200 kg na sedan na booking niya. So overweight yun. Isang sample naman is oversized. Kunyari, 200 kg sedan yung booking niya, pero ang gusto niyang i-deliver, yung isang buo na plywood. Magaan lang yun, di ba? Wala pang 10 kilograms ata yung isang plywood, pero hindi yun magkakasya sa loob nitong sasakyan, pati or dun sa compartment ng sedan, ng Vios, hindi yung kakasya. So oversize yun. Pwede mo yung cancelin yung mga ganun mga bookings, mga kaswabe. So tingnan na naman natin itong presyo, no? 541 pesos. Pag click mo yung yung information na icon, click natin. So lalabas doon yung breakdown ng ano, no, ng presyo. So 541 pesos yung total na shipping fee. May delivery fee na 434, may surcharge na 60 pesos, may additional stop fee na 45 pesos kasi nga may multiple drops, no? 2 drops ata siya. Tapos may admin fee na 2 pesos. So ang i-deduct doon mula sa 541, magde-deduct sa commission sila na move ng 20%, 107.80. Tapos kukunin niya uli yung admin fee take back. So kukunin niya uli yung 2 pesos. So dito sa booking na ito mga kasabi, nakikitain lang natin mula sa 541 pesos ay 431.20. So take note lang mga kasabi, hindi yung buong 541 mapupunta sa inyo. Kakaltasan pa yun ng commission nila. Ngayon, baka isipin nyo, binigay sa akin kasabi buong 541. So sa akin na yun, di ba? Kaya merong wallet mga kaswabe. Dito sa wallet, doon ibabawas ni nilalamove yung commission niya. Nasa iyo yung cash, pero yung commission niya ibabawas niya dito. So yun, tumatanong na tayo, doon na tayo. So yun yung pick up mga kasabi, no? So may distance, kung delivery siya, kung regular, hanap tayo ng iba. Mamaya pakita ko sa inyo pag may nakita tayo ng mga pooling o kaya priority. So yun. Next na tab naman, records mga kasabi. Doon sa taas, may tatlo siyang sub-tabs, no? So may ongoing, completed, at saka canceled. So ongoing, dito lalabas ko ano yung bookings na nakuha mo na. Yung tipong ito i-aasikasuhin mo na, pipikapin mo na, i-deliver mo na. So nandito yun. Yung completed naman, click natin yung completed, ito yung mga natapos mo na bookings. So nandyan yung mga details kung saan yung pickup, saan yung delivery, kung magkano kinita mo, date kung kailan mo na-complete yung booking na yun. Kung sa kabila, canceled, dyan yung mga hindi natuloy ng mga bookings. So pwedeng si customer na na-cancel, yun, user cancel. O kaya pwede rin naman na hanap tayo, driver canceled, kung ikaw na driver nag-cancel. Next naman mga kasabi, yung wallet na tab. Dito sa wallet na tab, dun makikita kung magkano yung balance ng Lalamove wallet mo. So ngayon, meron akong 1,000 pesos na nilagay dyan. Tawag dito. So dyan kapag may dalawang klase kasi ng paraan para bayaran ka ni customer, no? Kapag ang booking niya is cash niyang ibibigay sa iyo. Tapos yun nga, babawasan ni Lalamove tong Lalamove wallet mo para kunin niya yung commission niya sa iyo. Kapag naman ang booking is paid via credit, diretso na papasok dito sa Lalamove wallet mo yung bayad, yung earnings mo, yung kita mo para sa booking na yun. Wala kang sisingilin na cash kay customer. Okay? So, dito pwede ka mag-top up, yun nga, dadagdagan mo yung pera nung wallet mo or cash out, ita-transfer mo mula sa Lalamove wallet papunta sa GCash or kaya sa Union Bank na accounts. So, yun yung wallet na tab. Sa mission naman mga kasabi, paminsan-minsan nagbibigay ng mission si Lalamove. So, kapag kailangan mo mag-join sa mission na yun, pagkatapos kapag na-complete mo kung ano man yung mga criteria nila, may kikitain ka na parang premyo para nga doon sa mission mo na yun. Next naman, yung profile na tab. So sa profile na tab, dyan makikita yung pangalan mo, kung saang area ka
naka-assign. So ako, Manila, NCR, and South Luzon. Tapos nandiyan rin yung, yung service quality rating. So ako ngayon, good. Dun sa baba, merong income statistics. So dito, makikita mo kung magkano yung kinita mo kada araw, kada linggo, o kada buwan. So ako mga kasabi, sideline ko lang to, every Saturday lang ako bumabiyahe. So hindi ako araw bumabiyahe, meron akong regular na trabaho. So kaya kung makikipapakita ko sa inyo itong monthly na income ko, maliit lang. Okay, so noong December, naka 14,000 lang ako kasi parang 3 beses akong bumiyahe ng Lalamove, tas yung isa Grab Express. So November, hindi ako nakabiyahe. Pagkatapos October, 9,000. So yan, pwede rin mong tingnan weekly kung gusto mong i-check kung magkano yung weekly na kinita mo. Pwede rin naman na daily kung magkano yung kinita mo for the day. For example, December 27, naka-isang booking lang ko, 689 pesos. So yan mga kasabi. So dito sa profile, doon sa taas banda, merong settings, no? So kung gusto mong palitan yung sound notification, kung ayaw mo nung yung default na tunog ni nilala mo, pwede mo yung palitan. Pagkatapos dito nga sa sa profile na tab, pwede mong ipakita to sa customer kung nahanap siya ng ID or gusto niya ma-confirm na ikaw talaga nga yung may-ari ng account. So dito yung makikita. So nandito yung picture mo, doon yung pangalan mo. Tapos kung i-click mo nga yung profile, view personal info, nandun yung driver's license mo, cellphone number, emergency contact, at saka details ng sasakyan mo, nandun yung plaka ng sasakyan. So yun yung mga tabs ng Lalamove Driver app. Hanap muna tayo ng booking mga kaswabe para may pakita ko sa iyo. So far ngayon puro ayun. So ito isa, Makati to Santa Maria, Bulacan, medyo malayo to. Pooling siya. So ito yung mababa yung rate, no. So click natin yung information icon. So yun, delivery fee, pooling 576, may surcharge yun 60 pesos. Surcharge hindi to palagi yun na meron mga kaswabe, depende lang to. Admin fee, tas may deductions, yung mga commission nga nila Lalamove, saka admin fee take back. So sa 638 pesos, 508 pesos na kikitain mo dito. Layo nito mula Makati, tapos dadali mo sa Santa Maria, 680 lang. So yun yung mga kailangan natin consider mga kasabi. Pag pooling, mababa lang yung rate niya. So pangsabay lang talaga siya. Hanap tayo ng iba pa para i-discuss rin natin. So yun yung pooling, regular. Holiday kasi ngayon mga kasabi, kaya medyo konti ang bookings niyan. Ito, may priority booking siya. May Happy New Year daw, sabi niya. So open lang rin natin yung notes. Happy New Year, please call Mr. upon arrival. Thank you. So mula Bacoor papuntang Parañaque, cash rin to. So hindi pa klaro mga kasabi, no? Pero pag mga priority ang nakuha mo, dahil nga ang commitment nila Lalamove is ma-deliver siya kagad, hindi ka makakapag double booking agad-agad pag priority. Okay mga kasabi, habang tayo ay naghihintay ng booking, additional tip muna mga kasabi. So kung makikita nyo, meron akong insulation foam sa likod. Meron rin akong planggana. Importante na meron kang mga kasabi, pangsapin ka. Kasi minsan, mga pinapa-deliver ng mga kliyente, medyo minsan madumi. So may basahan na rin ako doon, punasan mo muna bago may sakay. Pagkatapos minsan naman, may naisakay ako ng mga sako ng semento, sako ng uling. So maganda kung meron kang ganyan na pangsapin, pag na-unload na yung items, itanggalin mo lang muna yung pangsapin mo, tapos ipagpag mo sa labas para hindi mapupunta dun sa carpet ng sasakyan yung mga alikabok. Yung mga kaswabe, dagdag na tip. Ito naman planggana ko mga kaswabe. Meron akong maliit na planggana kasi minsan ang pinapa-delivery may mga gamit para sa mga restaurant, mga hilaw na manok, o kaya merong mga buto ng baboy na medyo tumutulo-tulo pa. So importante na meron kang ganyan, kahit na meron ka ng insulation foam or pansapin dun, pag tumulo siya, baka kumapit dun sa carpet. So kailangan meron kang pangsapin, meron kang basahan, at saka optional lang naman, no? Pero para sa akin, okay na merong ganyan na may planggana. Okay mga kasama, ito ang sample naman natin, paid by a credit. Mapapansin nyo, may icon siya sa baba na mukhang wallet. So received by credit. So click natin yung information icon. So received by a credit, 438 yung sisingilin ni Lalamove doon sa customer. Ibibill niya direct. Kukunin niya yung bayad doon sa Lalamove wallet naman ng customer.
Tapos may commission siya na 87.60. Tapos yung 350.40 pesos, yun yung earnings natin. Diretso yun, napapasok sa Lalamove wallet natin mga kaswabe. Kaya lang, ganun pa rin. Malayo pa rin. 14 kilometers pa rin mula sa atin. So, hindi natin ito kukunin. Basahin natin yung notes. Entrance at Pasay Road or Nice Avenue. Order number. Food. Please be careful. So, importante rin mga kaswabe. Basahin natin itong mga notes. For example, kung kayo medyo nag-aalangan kayo sa mga delivery ng mga pagkain. Kasi syempre, pag pagkain, kailangan natin itong unahin mga kasabi. Kasi baka mamaya, for example, ice cream ang i-deliver. Pagdating doon, tunaw na. Magagalit naman yung customer, di ba? O kaya, mainit nga yung pagkain, pagbigay sa'yo. Tapos may mga inuna ka pang mga delivery. Pagdating doon, okay lang kung medyo malamig. Pero yung problema kapag napanis na yung pagkain. So yung mga kasabi, basahin natin yung notes kasi nandun nga yung mga instructions ni customer para kung nag-aalangan tayo, huwag natin kunin yung booking. Isa pang sample nito, for example, cake. Nakakapag-deliver naman na ako ng ilang beses ng cake mga kasabi. Kaya lang minsan, may mga cake na talagang matataas, yung umabot na hanggang dito sa bubong ng sasakyan, no? Tapos uuga-uga, so medyo nag-aalangan rin ako. So, basahin natin yung notes para kung ayaw natin ng booking, huwag mo nang i-swipe. Para makapag-swipe ka na ng iba na mas gusto mo na booking. Okay mga kasabi, meron naman dito sa baba nakalagay, no? Parang orange siya. Today, 3 p.m. Ito yung mga scheduled bookings mga kaswabe. So, ibig sabihin nito, 3 p.m. mo pa susunduin raw itong items. So, punta ulit tayo dito sa pickup, no? Dito sa kanan, doon sa taas banda, may mga filters. Click natin. So, filter by pickup time. So, now, yung pag nag-book sila, kunin mo na kagad. Meron naman yung later today, katulad ng sample na nakita natin, mamaya 3 p.m. pa siya kukunin. So, importante yun kasi baka mamaya puntahan mo na kagad, hindi pa pala ready yung items, no? Tapos, yung next 30 days, ito naman yung mga kulay blue na mga booking. So, hindi yun ngayon. Para pa yun sa mga susunod na araw. So, wag kang swipe na swipe mga kasabi. Tingnan mo yung kulay. Tingnan mo kung naka-schedule siya kasi baka mamaya i-swipe mo na yung booking tapos bukas pa pala pipikipin. Sayang yung oras. So, dito sa baba, may mga scheduled orders na filter din, no? Pwede mong i-select kung anong lugar mo lang gusto. Pero, mga scheduled bookings lang to mga kasabi. Yung mga regular na yung pick up today, hindi mo yung ma-filter out. Okay? Okay mga kasabi, so habang naghihintay ka ng booking, swipe down mo lang para ma-refresh yung view, no? So mangyayari dito, yung mga mas malalapit sa'yo, yun yung mapupunta sa ibabaw. Pagkatapos yung mga scheduled bookings, yun yung mapupunta naman sa ilalim. Okay mga kasabi, itong isa naman, Muntinlupa to Binangonan, 19 kilometers away, so malayo sa akin. Pero may note siya. Ang gusto raw niya, deliver daw sa kanya by 10:30 ng umaga. So take note lang. For example, ako, no, oras natin yan, 9:26. Pagpunta pa lang, nung oras na ako doon makakarating, baka alas 11 na. Kasi di-deliver ko pa sa Binangonan, so malabo itong booking na to para sa akin. So, basahin lang natin yung mga notes mga kasabi. Okay mga kasabi, tingnan natin sa booking na to, no. So, Taguig to Pasig, pero may icon siya ng kulay green. So, i-click mo lang siya. 200 kg sedan, tapos i-click mo lang yung arrow pababa, no, para lumabas. So, yung icon na yun, require driver to show face and driver. So, ito mga kasabi, walang bayad yan, ha. Click mo yung information icon. Require driver to show face and driver app profile 0. Okay mga kasabi, so ang gagawin lang doon, ipapakita mo yung Lalamove driver app profile mo para makita niyo ng customer na ikaw yung may-ari ng account. Okay mga kasabi, may na-swipe na tayong booking, no? So, since in-open ko yung booking, tapos nakita ko gusto ko naman siya, medyo malapit lang rin dito sa akin. So, in-swipe ko lang to the right, tapos nag-countdown timer na siya. Yun yung para mabigyan nila alam mo yung pagkakataon ng ibang mga driver na kung gusto rin nila yung booking, mag-swipe rin sila. So, dito, pag nakuha mo na yung booking, lalabas na yung complete details, yung telephone number ng pick-up point, telephone number ng pagde-deliveran, address nila, tapos yung note na lechon delivery ito. Click na, receive via credit to mga kasabi, so wala tayong sisingil na cash, papasok yung kita natin doon sa Lalamove wallet natin, no? Click natin yung information. So, priority booking to, malamang sa malamang, hindi tayo makakuha ng pangsabay dito. Okay lang kasi nga, lechon baka mamaya, hindi na malutong ang lechon. So, dito sa booking ito, 666 pesos na kikitain natin. So, ang gawin natin, click mo yung navigation icon mga kasabi.
So, ako ang ginagamit ko Waze. So sa Waze, lalabas na yung details, no? Kung gaano kalayo, tapos ano yung magandang daan para makarating ka kagad dun sa delivery. So, paandarin muna natin, tapos tawagan na natin si customer habang nagdadrive tayo. Hello, good morning. Hello, good morning po. Ma'am, sa lalamove po, yung pipick upin po na lechon, dadalhin po sa Muntinlupa. Okay. Nasaan po kayo ngayon? Ano ma'am, SM Sukat ma'am, papunta na po dyan. Sige ma'am, tawag po ulit ako ma'am pag malapit na po. Sige, thank you. Salamat ma'am, bye. Okay mga kasabi, so natawagan na natin si ma'am. So drive na tayo, lechon nga. Uy, teka, ibaba mo natin, hindi ko makita. Natawagan na natin si ma'am, lechon na raw ang i-deliver. So tinanong sa akin ma'am kung sino yung nag-book para ma-check nga nila kung meron ang ganong order, no? So puntahan na natin, ang sabi ni Waze, ano raw, 16 minutes, 6.1 kilometers away. Ngayon mga kasabi, para mabalikan ninyo no, yung booking ninyo, so punta kayo dun sa records. Pagkatapos, nakikita mo na siya sa ongoing. So, ito yung current na booking ko. So, single booking lang ako. Tapos, pwede mo siyang i-click na uli para kung gusto mo makita yung mga detalye, yung address nga, yung telephone number. Nga pala mga kasabi, dito, pag kinlik mo yung telephone icon, may tatlong contacts na lalabas. So, yung order contact, kung sino yung nag-book. Pwedeng hindi siya yung nandun sa pick-up point or delivery point, mga kasabi. Baka nag-book lang talaga siya, tapos umorder siya sa isang shop, tapos papadeliver sa pinsan niya kung saan. So, order contact. Yung pangalawa, yung nandun sa sumunod, sa gitna, yun naman yung pick-up contact. So, yun tawagan natin para malaman natin kung ready na yung items na ipipick upin. Tapos itanong rin natin kung may landmark na para madali natin mahanap yung pick-up location, no? Kung may address, kung may number yung gate ng bahay nila, kung may malapit ba sila sa isang tindahan, o kaya may puno ng mangga sa kanila, no? Tapos nasa pinakailalim ng mga kasabi, yun yung sa delivery point. Tawagan natin bago tayo dumating sa delivery para ma-confirm natin kung may available na ba, nandun na ba yung magre-receive ng items. Tapos ganun rin, kung merong landmark para madali nating mahanap yung bahay, yung pagde-deliveran, kung may number yung gate nila, yung mga ganun mga bagay mga kasabi. Okay mga kasabi, pag nakuha mo na yung items, i-swipe ang arrived, i-click ang add photos, tapos kuha na natin ng letrato yung items, i-click ang use photo, i-click ang confirm loading, saka natin i-click yung navigation icon para mabuksan yung Waze, tapos i-headed na natin yung items. Okay mga kasabi, na-pick up na natin yung lechon. Tapos, inabutan ako ni ma'am ng 40 pesos. Sabi ko, ano yan ma'am, tip, salamat. Sabi niya, hindi po, mag-toll fee raw kayo, sabi ni madam. So, pag toll fee raw ng tip yung mga kasabi, hindi ito tip. Tapos mga kasabi, doon sa Lalamove driver app, no, i-check nyo rin yung, yung mga messages. Kasi, katulad to, nag-message si ma'am, good morning daw, tapos tinatanong niya kung ilang minutes raw bago dumating. Kasi nga, lechon to. So, nag-reply na lang ako sa kanya. So, check nyo rin yung notes mga kasabi. Baka may mga instructions doon si madam for example, saan i-deliver, o kaya huwag kayo mag-toll fee, o kaya yan nga, mag-toll fee tayo. Okay mga kasabi, pagdating nyo doon sa delivery point, i-access ulit natin yung record doon sa ongoing. Tapos swipe ang arrived, i-click ang yes drop off now, i-click ang take photo, tapos kuha na natin ng letrato yung items. Dapat clear, nakikita dapat yung items na deliver mo. I-click ang use photo, i-click ang confirm delivery, i-swipe ang start unloading, i-click ang confirm completion, i-click ang confirm bill. Ito para masingil na Lalamove doon sa Lalamove wallet ng customer yung shipping fee. I-click ang confirm, i-click ang give review at bigyan ng nararapat na review ang customer. Tapos i-click natin ang submit. Dito matatapos yung booking. So i-check natin yung record mga kasabi, mula sa ongoing, lilipat na siya sa completed. So 666 pesos ang kinita natin sa booking nito. Check natin sa profile, income statistics, makikita natin isang completed na booking, 666 pesos. Wala tayong siningil na cash, paid via credit to. So punta tayo dun sa wallet, makikita natin mula sa 1,000 pesos, ngayon 1,666 pesos na siya. Okay mga kasabi, na-deliver na natin yung lechon, all goods. Hanap naman tayo ng booking na mga kasabi, paid via cash para pakita ko sa inyo paano naman yung pinagkaiba
kapag cash at saka paid via credit yung booking. Okay mga kasabi, sa pagkuha ng bookings, pareho lang naman ang proseso kung paid via credit or paid via cash. So kung may nagustuhan kang booking, iswipe yung start now. Tapos magka-countdown timer yan para mabigyan ng oras yung ibang mga drivers kung gusto nila sumali. Kapag binigay sa'yo nila Lalamove yung booking, i-click natin yung information icon para makita natin kung magkano yung presyo, yung mga sisingilin natin kay customer at saka yung kita natin. Dito, 336 ang sisingilin natin na cash kay customer, tapos nakita lang natin dito 267 pesos kasi may commission pa si Lalamove. Click natin yung telephone icon para matawagan natin si customer. 3 yung lalabas na order contact, tawagan natin yun doon sa pickup mga kaswabe. Pag nakausap na natin si customer, i-click natin yung navigation icon para magbukas yung Waze. Tapos, proceed na tayo to pick up the items. Okay mga kasabi, pagdating natin sa pickup point, iswipe ang arrived, i-click ang add photos, kuhanan natin ng litrato yung mga items, i-click ang use photo, i-click ang confirm loading, saka natin i-click yung navigation icon para magbukas yung Waze, tapos ihatid na natin yung items. Okay mga kasabi, na-pick up na natin yung mga items. Dalawa siya nakasako, mga frozen raw na mga items. Tapos may ibang mga nakabox, tsaka paper bag. Ihatid muna natin kagad mga kasabi kasi baka matunaw magtulo pa dyan sa likod. Although nakapatong naman siya dun sa ano natin, no? Sa may insulation foam nga natin. Pero ayoko na maghugas pa ng insulation foam. Tignan natin mga kasabi, paid via cash to. Doon raw ang bayad, sabi ni sir. Okay mga kasabi, bigyan ko lang kayo ng additional na tip, no? May mga gantong klaseng bookings, yung mga above na service. Yung logo niya, yung icon niya, no? Yung parang kulay violet na parang shopping cart. So, buy for me service, 100 pesos. Bale, ang mangyayari nun, pupunta ka dun sa pick-up point, tapos mag-aabono ka. Babayaran mo muna yung mga items. Pagkatapos, pagka-deliver dun sa delivery point, saka ka babayaran, no? Kaya lang, hindi naman lahat, no? Pero madalas lang mga kaswabe. Yung mga scam yan, mga yan. Tapos pag nakuha mo na yung items, nabayaran mo na, pag dineliver mo na, hindi mo na matawagan yan sa delivery location. Pagkatapos, madalas pa niyan, yung mga bookings nila, yung talagang malayuan. Yung parang tipong Las Piñas to Caloocan North. Para medyo magdadalawang isip ka na kung babalik ka pa kasi ang layo. So malaking abala. Sa akin lang, parang 100 pesos tas babawasan pa nilalamove ng ng commission niya. Parang 80 pesos lang ang makukuha mo doon para sa pag-aabono mo. Sa akin parang ayoko na lang makipagsapalaran ba. Although hindi lahat meron mga legit na na mga napapanood ko rin naman. Mga kilala na nila yung mga nagbo-book ng ganun, so nababayaran naman sila. Kaya lang ako, ayoko na makipagsapalaran sa ganun. Wag na lang. Maghanap na lang ako ng maayos-ayos na booking. Okay mga kasabi, kung interesado kayo mag-apply sa Lalamove, ito yung step-by-step guide kung paano mag-apply. Tapos paki-input na rin yung aking referral code. Baka naman. Your trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Okay mga kasabi, maganda talaga. Tatawagan mo muna yung delivery point, no, bago ka dumating. Una nga, para ma-check kung nandun na ba, available na ba yung magre-receive ng items. Tapos pangalawa, i-remind mo rin yung pambayad kasi dito raw yung bayad eh. Pero may mga ganyang instances nga talaga na hindi matawagan. So, puntahan mo na lang. Okay mga kasabi, pagdating natin sa delivery point, i-swipe ang arrived. I-click ang yes, drop off now. I-click ang take photo, tas kuhanan natin ng pictures yung mga items. I-click ang use photo. I-click ang confirm delivery. I-swipe ang start unloading. I-click ang confirm completion. Dito naman, dahil kukolekta tayo ng cash, kolektahin muna natin yung bayad, no? Saka natin i-click yung cash collected. I-click ang yes, amount settled. I-click ang give review at bigyan ng nararapat na review yung customer, tapos i-click ang submit. Dito na mako-close yung booking. I-check naman natin yung kinita natin mga kasabi. So mawawala na siya sa ongoing, mapupunta na siya sa completed. So dito ang kinita natin 267 pesos. Punta tayo sa profile, income statistics, makikita natin dalawa na yung completed na bookings, 933 pesos yung total na kinita natin, dalawang bookings.
Punta tayo sa record. Check natin ulit yung kinita natin doon sa booking na yun. So, sa 336 pesos na kinolekta natin na cash, babawasan ng 69 pesos na commission ni Lalamove. Kaya 267 lang kita natin doon. Check natin yung wallet. Mula sa 1,000, naging 1,666. Ngayon, 1,597 na lang. Kasi binawas yung commission ni Lalamove. Okay mga kasama, drop off na natin yung items dito sa store ni ma'am. Binayaran tayo ng cash. Eksakto! Walang labis pang kulang. So, yan muna ang ating updated na Lalamove Driver App tutorial mga kasama. Sana ay makatulong sa inyo. Sana ay makarami kayo ng double bookings. Hanggang dito lang muna mga kasama. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa ulitin. Ingat-ingat sa pagmamaneho para ang biyahe natin ay laging swapping.